Alam mo, wala sana akong balak mag-reels about sa politics sa Pilipinas because I don't have a right to say my comments. Mula nung last month, nung nag-OTking ako being a Canadian citizen, wala na akong rights. Kung ano man ang mga pangyayari, kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, wala na akong rights kasi wala na rin akong karapatang bumuto. Wala na akong karapatan, hindi na ako Pilipino. Pero ang masakit sa akin is, bakit nagkagulo ang relihiyon ko? Bakit nagkagulo ni minsan hindi masagi sa isipan ko na umabot sa punto na ganito ang mangyayari sa relihiyon ko. Nakisawsaw sa politika. Ako po ay isang iglesia. Handog po ako sa iglesia pero hindi masagi. Noong bata ako hanggang sa ngayon, hindi ko masagi. Ang napa-question din ako. Bakit kaya ang binubuto ng relihiyon ko mostly ay mga korap? Bakit ko napa-question yan? Nung dumating ako dito sa Canada, walang mga kandidatong pumapasok sa simbahan. Walang pumapasok sa simbahan namin dito sa Canada. Walang kandidato nang hihingi ng tulong sa simbahan namin sa Canada. Di mo nga alam. Eleksyon na pala dito. Pero bakit? Kung wala namang kasalanan si Marcoleta, bakit hindi niya patunayan sa hukuman? Doon niya sasabihin. Doon niya ilabas ang ebidensya niya. Bakit nakisali yung iglesia dyan? Mula nung naluklok sa gobyerno at naging senador si Marcoleta, nakakaladkad ang relihiyon ko kasama si Marcoleta. Alam mo, hindi ko gusto si Marcoleta. Hindi naman lahat din ng iglesia mababait. Sino ba ang nag-usig sa akin? Kapwa ko iglesia. Yan ang masakit. Pero hindi na natin balikan yun. Grabe ang tutol ko. Pero bakit? Napa-question ako. Binuto nyo si Marcos, mga iglesia. Binuto nyo si Duterte. Tapos ngayon, ano? Patatalsikin nyo ang isa? Iluluklok din nyo ng isa? Accountability? Masakit sa tenga ang accountability. Pero ang kinukup-kup niyong kandidato may kaso. Galing sa bunganga ni Marcoleta lahat kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon. Siya ang may dahilan. Bakit nagkukubli siya sa simbahan? Ang pagkaalala ko, ang nagisnan ko, bumoto lang tayo. Pagkatapos ng boto natin, pagkatapos ng eleksyon, hindi na tayo maging involved sa politika. Bakit ngayon? Masakit sa kalooban ko bilang membro ng iglesia na marami nang gustong ipatiwalag ako. Lahat ng comment, kailangan sumang-ayon ka lang sa kanila. Alam mo, wala akong problema sa relihiyon ko, nasunod ko lahat. Pero hindi ko kayang sundin kung ano man ang nangyayari sa gobyerno. Na-involve ang isang membro ng iglesia na pakatingungaling na si Marcoleta. Wala siyang kasalanan. Bakit siya tumakbo sa simbahan? Doon siya sa korte tumakbo. Harapin niya, patunayan niya na wala siyang kasalanan. Bakit doon siya nagkukublit ng hihingi ng tulong sa simbahan? Magkano bang bigayan ni Marcoleta sa iglesia? Ititiwalag niyo naman ako. Kasi, kontrabida ako, kagaya nung kamembro ko din sa iglesia, sabi niya, kalabanin mo bang iglesia? Bakit ko kalabanin kung kaya ko namang umalis dyan? Kami lang ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam sa buhay ko. Kung sino pa yung maka-Diyos, sila pa ang maraming makasalanan na tao. Yun, masakit sa kalooban ko. Kasi hindi ito. Tahimik ang relihiyon ko noon nagisnan ko. Pero bakit ngayon? Nakakalagkad. Kahit sino-sino na lang. Ngayon talagang hinubad na nila.
pinoprotektahan nila, sinasabi nila accountability. Pero bakit, Iglesia, bakit ang kinukup-kup nyo, ang binubuto nyo? Saan ko ba galing yan? Mula nung nandito ako sa Canada, doon ko naisip. Bakit dito, ang simbahan natin na iglesia dito sa Canada, walang pumapasok na kandidato na nanghihingi ng tulong? Bakit sa Pilipinas? Nung na may nabasa din ako, may narinig din akong balita, hindi naman pala galing sa atin yan. Sa panahon lang pala ni ni Malmel Rojas, nagsimula yan, na isang boto lang tayo. Totoo siguro. Binabayaran tayo kasi hindi mamatay-matay ang issue na yan eh. Ngayon ko na pag-isip-isip, bakit natin binubuto ang mga korap? Walang pagbabago ang Pilipinas. Sabi natin palagi leksyon sa simbahan, hindi ito ang bayan natin. Bakit? Bakit sumasama tayo sa gulo kung hindi naman palabayan natin to? Ang pagsisikapan natin, mabago ang puso't isip natin, malinis siya para makarating tayo sa bayang banal. Yan ang tinatak nyo sa utak namin noon. Bakit iniintindi natin ang sanlibutan? Palagi wag intindihin ang sanlibutan, wag makisali sa mga sanlibutan na mga bagay-bagay. Bakit nangyayari na ngayon? Kung may kasalanan, allegation pa lang, harapin na nila sa husgado. Wag sa mga tao ni minsan walang alam sa batas. Sunod-sunuran na lang ba? Hanggang saan kayo dadalhin mga tao sa Pilipinas? Masarap mamuhay na kunti lang ang korupsyon. Oh, pag may nakarinig nitong iglesia, ititiwalag ako. Kasi palagi niyan sinasabi nila sa akin, yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko na kamembro ko sa iglesia, iuulat kita, ipatitiwalag kita. Hindi na ako natatakot ngayon. Kasi palagi sinasabi ko sa Diyos, ikaw ang may alam sa buhay ko. Ang importante, manalangin ako na may peace of mind na hindi ganito kagulo ang sinusunod kong relihiyon.